Oh. Oh. Maayo gid ang Ginoo. Amen. Ano tong kuan? Title gani sang What a Friend We Have in Jesus. Oh, salamat sa aton nga faithful nga abiyan. Amo aton Ginoo. Okay? So, amo ning dilema sa aton nga conference ba? Ning mag-amo bala ning nga plastada nga on and off, di ta mabalaan. Bigla lang ang kuryente mag-interrupt. Bigla lang ang aton electric power madula. So buligin nyo ko church, labi na mga men, na makakita tag generator, biskan aton rintahan. Mayara siya. Sige. Pwede kontratahon na to daan, Brad. Nga ano lang, tawag sina, Sunday, Saturday. Kay kalabanan abi ang brownout adlaw. O kung gabi ara naman. Okay? So at least may backup man lang ta bisan suga lang kag sound system ba. Kay kun wala magwanta man guro ang kainit pero kung dulom budlay gid no. Ay ano ta. Okay, tayo please. Okay. And let's continue our series study about the blueprint of biblical giving. Okay, 1 Corinthians 16. We started this lesson last Sunday afternoon and hopefully this afternoon we're going to finish it. Okay, verse 1 to 4. Client, sige, lakad-lakad sa ulan ha. Chapter 16. 1 Corinthians chapter 16. Verse 1 to 3. Verse 1 to 3 lang po. Alright. Okay. Let's read all together. Verse 1 to 3. Ready? Read. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. Amen. Pray po tayo. Gracious and loving God, we thank you po this afternoon. Salamat Lord, nagkaroon man kami ng short power interruption, but salamat na nakabalik po. And again, this afternoon, we ask the Holy Spirit na siya pong mag-enlighten sa amin, mag-empower, at magturo sa amin sa mga bagay na dapat naming matutunan. Thank you Lord na nakabalik kami ngayong hapon. And I pray sa ibang mga members na maging ugali pa rin ang pagbalik dito. Kasi importante po Lord, and we believe you are expecting us bilang mga anak nyo na mabigay namin ang kumplitong araw para po sa inyo. And in fact Lord, kung amin po talagang ma-realize na portion lang po Lord ito, portion lang ng 24 hours ang aming naibigay. Kaya sana po ay hindi kami maging guilty na magnanakaw po ng oras ninyo. Sa halip, Lord, ay maging honest kami sa pagbigay ng oras sa panahon po ng worship service. Thank you again. At Lord, I pray na may ma-learn kami this afternoon and ma-challenge kami what is the biblical giving. Especially, Lord, na ang aming motive na hindi kami nagbigay out of fear, out of pressure, out of compulsion or coercion. Rather, we give because we love you. We give because we want to be a good steward sa inyo pong harapan. At deserve po kayo, Lord, na ibalik namin at pasalamatan kayo through material things, Lord, and through this offering. Maraming salamat, and this I pray in Jesus' name. Amen. Thank you, and you may be seated. Last Sunday, the principle of purposeful giving or the biblical blueprint for generosity in the church. A biblical blueprint for generosity in the church.
Dapat ang ating pong pagbigay ay hindi po financial burden. Instead, it is portrayed as a faith-filled blessing. Okay? Nag-embrace po natin ang ating pong moral responsibility sa Panginoon. Now, dito po, i-address ni Paul sa Church of Corinth, ang congregation po ng Church of Corinth. Kasi mayaman sila materially, pero meron po silang problema sa giving. Okay? Meron po silang issue sa giving. Ito pong Church of Corinth. And no wonder, si Apostle Paul, gi-challenge niya sila. At ginamit po niya na illustration ang churches of Galatia. Ang churches of Galatia, katulad po ng churches of Macedonia, hindi po sila mayaman. Mahirap lang po sila. Pero makita po natin yung attitude po nila sa pagbibigay. Alright? Kaya dito po, gi-challenge ni Paul in verse 1, makita po natin. Alright, na ano po yung principle na ating pong na-learn in the previous study? First is the pattern of giving. In verse 1, makita po natin, sino po yung pattern natin? Is the churches of Galatia. Ginamit ni Paul na illustration, example, ang churches of Galatia. And that is why, sabi niya, in verse 1, now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. So, yun po yung command ni Paul, gawin din po ninyo. Kung ano yung paano ko gi-challenge yung churches of Galatia, sana ganun din po kayo. Kung paano nag-response ang Church of Galatia, paano sila despite sa kanilang situation, na hirap sila financially, pero nagsusumikap sila na magbigay para maitulong sa Church of Jerusalem. So sana ganun din po kayo, knowing the fact na kayo ay mas mayaman compare sa Church of Galatia. Again, itong Church of Corinth, mayaman ito na church. Materially, able po sila. Pero may problema po sila mga kapatid. Kaya, sabi ni Paul, may command po, may instruction si Paul, do ye, even so, do ye, mga kapatid. Okay? So there is a command, makita po natin yan, may instruction si Paul, and then the reason sa kanilang giving, ano po ang kanilang cause of giving? Ano po ang kanilang purpose of giving? Sabi niya, verse number 3, for the saints of Jerusalem. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. So ito po yung mga saints sa Jerusalem na kung saan ay need po nila ng assistance, need po nila ng aid or help sa mga ibang churches, mga kapatid. Okay? So, ating makita dito na ang pagbibigay ay measured by not by what we say, but what we do, what we sacrifice. No? Katulad po sa tawag nito, Samaritan, the Good Samaritan. Okay, willing po siya nag-sacrifice. Okay. Now, the third, or the second, the period of giving. Kanina yung pattern. Number 2, the period of giving. Verse number 2 again. Diyan po, sa chapter 16, verse number 2. Sabi ng verse 2, upon the first day of the week. So, ang periodic po, sa pagbibigay, based kay Apostle Paul, the period of giving is on the first day of the week. That means every Sunday. Okay? Pero depende yan sa ating kung paano tayo nagkakaroon ng income. Pero ang biblical way sa pagbigay, okay, ni Apostle Paul o ginamit ni Apostle Paul na pattern is first day of the week. Ano ang implication? Bakit kaya hindi monthly? Hindi 15 days ang ginamit ni Paul. Bakit weekly? I believe may intention si Paul, hindi po mali, na ginamit niya po first day of the week, which is Sunday. Amen? I do believe, mga kapatid, gusto ni Paul emphasize na ang pagbibigay natin maging habit. Kasi kung once a month lang, baka makalimutan na natin kasi masyadong malayo. Okay? Kung 15 days, masyadong malayo. Kaya ang ginamit ni Paul na example or
rules, mga kapatid, sabi niya, upon the first day of the week, Sunday. So, ibig sabihin, magiging way of life natin na gusto nung ma-implant ni Paul sa ating isip at sa mga Corinthian believers na first day of the week is the day of worship, at the same time, it is the day of giving. It is the day of offering. Are you with me? Okay? So, magiging habit natin, ma-instill sa ating mind that that is the natural way, that is the periodic day na kung saan magbigay sila ng kanilang offering sa church. The Church of Corinth, mga kapatid. Upon the first day of the week. So, like I said, iba-iba tayo. Hindi natin ito ma-apply lahat. Amen? Kaya hindi man talaga daily ang income. May iba dito. Siguro once a month lang. Ang iba, weekly. Ang iba, every 15 month. Yung iba, wala talaga. Di ba? Kaya, depende ito. Pero sa mga naga-income weekly, ito ay covered po tayo dito, mga kapatid. Okay? Period of giving on the first day of every week. On the first day of every week, that is Sunday. Meaning, gusto ni Paul na maging regular sila sa kanila pong giving. Paul instructs the Corinthians to give weekly, emphasizing that generosity should be intentional and habitual, not impulsive or infrequent. Amen? Ano dapat, Brad? Intentional and habitual. Purposeful. Giplano mo. Intention mo. At nagiging habit mo. Kumusta sa mga nag-income weekly? Tanong, honest ba kayo sa inyong offering? Nagabigay ba kayo sa offering? Lalo na ang daily? May daily ka. Monday, Saturday. Tapos, pagka Saturday, bibigyan. O kaya, meron ding mga Christian na daily ang pagbigay ng sweldo. May mga amo na after the day, after the end of the day, bigyan ng bigyan ng sohol, bigyan ng sweldo. So, dapat yung sweldo na yan, alam mo, magkano yung ibigay mo para sa Panginoon. O kaya, every Saturday, gibuo yung Monday to Saturday. Dapat automatic yun. Dapat pagka Sunday may offering. Amen? Kahit sabihin natin, meron ka pang estudyante, meron kang babayaran, meron kang kuryente, tubig. Pero ang para sa Panginoon Diyos, dapat nakasit aside. Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, sa next Sunday ko na lang bawiin. Nag-violate na tayo sa rules. Kasi sabi ni Lord, weekly, upon the first day of the week. Okay lang kung di ka nasilduhan that week. Pero kung nakatanggap ka that week, tapos di ka nag-offering that week, that is a violation sa biblical principle. Upon the first day of the week. Diyan pa tayo. Amen? Habitual. Intentional. Dapat hindi ka napilitan, but intention mo, plano mo, purposeful. Okay? Hindi infrequent. Infrequent, what is that? Talagsa lang, sildam, kung gusto lang. Hindi dapat ganun. It should be regular, ang ating giving. Kasi regular din ang need ng church natin. Hindi natin pwedeng sabihin sa Sukutiko, pwede ba hindi nyo muna kami putulan? Kasi wala pa ka-offering ang mga member. Sabi na Sukutiko, anong pakialam ko kung ano? Hindi, pag sabi na due date, at after due date, mayroong extension yan, notice, ito, i-cut off na, tawag nito, putulan. Di man pwede, Sukutiko, simbahan kasi kami. Simbahan man kami, pwede exempted lang muna kami. Ay, hindi. Hindi yan magkilala ang Sukutiko kung simbahan ka o residential or commercial. Pag sabi na due date talaga. Magkanong patong sa due date? 50? Di ba may yan? Surcharge? Kaya mga kapatid, dapat regular. Okay? Diyan pa tayo? Ang atin mga kapatid. Okay? The first day of the week, Sunday,
was the day of resurrection and corporate worship by associating giving with worship. Paul teaches that giving is not a separate act, but an essential part of spiritual devotion. Hindi mo pwedeng, mga kapatid, i-separate ang giving sa worship. Because giving is already worship. Giving is part of worship. And when we give, we already worshiping God. Meaning, if we fail to give, we fail to worship the Lord. Our worship is incomplete without giving. Are you with me? Giving is not a separate act, but an essential part of spiritual devotion. Kita po natin yan doon sa widow's offering. She gave faithfully and freely, proving that God measures the heart, not the amount. Sa giving, ang issue talaga is the heart. Amen? It won't matter how much you give. What matter is the condition of our heart. The way we give. Our reaction when we give. Amen. God is not particular on the amount. Si Jesus Christ, the 2 mites, gi-commend niya. Gi-commend niya compare sa maraming gibigay. What is 2 mites compare sa maraming gibigay ng mga Pharisee? Yung mga rich people. Pero sabi niya, she give. Why? Because she pretty knew, mga kapatid, nakita ng Diyos ni Jesus Christ ang intention ng babae. Nakita niya ang sincerity ng babae nung nagbigay siya. Pure ang kanyang heart. Sincere siya sa kanyang pagbigay. Lord, ibigay ko ito kahit ito lang ang aking income. Pero Lord, gusto ko ibigay ito para sa iyo. Gusto ko makatake part sa giving. And kahit 2 much lang, mga kapatid, gi-commend siya ni Lord. Ito yung tunay na nagbigay. Hindi yung maraming gibigay. Pero sa lahat na nagbigay, ito yung aking gi-commend. Ito yung totoong nagbigay. Kasi ang kanyang heart is pure and sincere. Amen. So yun ang criteria na ginahanap ni Lord sa atin. When we give, it should be the heart, the pure heart and the sincere heart. Kahit milyon pa yung gibigay mo, kundi ka sincere at hindi pure ang heart mo, you give it out of compulsion, you give it out of pressure, it means nothing to the Lord. Amen. Kasi hindi barometer, mga kapatid, ang amount para kay Lord. It is the heart's condition. Kaya sabi niya, God loveth a cheerful giver. Doon talaga magmatter ang lahat natin na offering. No? Sa cheerful giving. Maliit pag ibigay mo, grudgingly pa, adamod na talaga. Pero kahit maliit, sabi ng Lord, pag cheerful, mga kapatid, doon tayo makaka-expect. She gave faithfully and freely, proving that God measures the heart, not the amount. Is giving part of your weekly worship? Sa mga nag-income sa weekly, ang tanong dito, is giving part of your weekly worship? Excited ka ba nung nakatanggap ka ng blessing? Lord, salamat po, makapartake ako sa giving. Lord, salamat po, maka-offering ako. Lord, salamat po na itong aking offering kahit konti lang, Panginoon, pero makatulong ito sa needs sa aming church. May mga church worker kami, may mga tricycle sa church, kailangan ng gasolina. May church bill kami, may electric kami. Kahit konti lang ito, Lord, at least may maitulong kami sa bill ng aming church. Yun ba yung ating puso? Lord, kahit konti lang aking offering, makatulong man lang ito sa need ng aming pastor. Ang aming pastor, kailangan din yung fuel sa sasakyan. Si pastor may anak din, gabayad ng tuition. Si Mambik, kailangan grocery din yan. Amen. Gabakal baya kami bugas? Basin kapati ka mo nga, gaisip ka mula kami gabakal bugas. Parihol ba yata? Diyan ba tayo? Basta giving gani, tahimik talaga ba?
Tahimik talaga ang congregation. Make generosity a habit, not a hesitation. Tama? Gawin daw natin ang giving na habit. Hindi hesitation. Ano yung hesitation? Alangan ka. Okay? Alanganin ka. Dapat hindi. Dapat ang totoong Christian, mga kapatid, at love niya ang Panginoong Diyos, every time na meron siyang blessing, any amount man, mga kapatid, automatic sa isip niya, Panginoon ka agad. Automatic, number 1 talaga. Priority niya kaagad. Lord, salamat sa blessing. Thank you, Lord, maka-offering naman ako dito. Hindi, thank you, Lord, kay makabakal lagi ko iPhone. Tapos na. Thank you, Lord, kay makapadeliver lagi ko sa akon nga Shopee. Sige lang ta, parcel sini. Kumusta aton offering? Amen? Di man masama mag-order. Amen? Kung need. Pero kung sige-sige na, adlaw-adlaw na daw, di na tama. Daw addiction na. Daw kubitos dis na yan. Every week, sige pa-deliver. Ang masama pa, sige ka cook, why ka offering? May mga young people, dugay-dugay, may, dito naman kita ko, para naman bit-bit. Ano na? Makasira pa sa health mo. Are you with me? Sige, bakal ko, lantaw mo sa offering, way mag-offering. Mag-guilty ta kay Lord sina. Si Lord, ari imo ay. Tagaan ta bala ka UTI? Ikaw ha? Instead, i-offering mo na, ihulog mo sa mission offering, mas pasulabihon mo pa ang soft drinks. Kundi. Third, amen? Third na tayo. Okay, ano yung number 1? The pattern of giving. Pangalawa, the period of giving. First day of the week. Third, the proportion of giving. Okay, balik tayo. 1 Corinthians 16, tingnan nyo po. Verse 2 again. Doon lang tayo. Pabalik-balik na tayo dito. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. Notice the word. Okay? Let every one of you. So ano daw ang giving? Proportion. Each of you. Every one of you. Paul says, each of you. That means that is inclusiveness of giving. So meaning, ang giving is inclusive, hindi exclusive. Ang exclusive, opposite sa inclusive. Pag sinabi mong exclusive, certain group lang, certain people. Pero pag sinabing inclusive, lahat. Walang exempted. Amen? That means giving is universal for Christians. Universal ba? Lahat. Lahat na Christian sa buong mundo is expected to give. Rich and poor should give. Amen? Walang gipili. Okay? Pastor, hindi po ako businesswoman. Hindi po ako businessman. Wala din po akong regular na trabaho. O ngayon, senior citizen ka. Nakatanggap ka ng ayuda. Ano tawag doon, Dad? Pensyon. Blessing man yan. Income man yan. So automatic doon, may offering ka na. Amen. Galing man yun kay Lord. So dapat, bawasan mo yon, mag-offering ka kay Lord. Hindi mo pwedeng sabihin, ay pastor, pensyon man lang ito.
talagsa lang ni. Oh. Wala. Mga kapatid, lahat tayo magbigay. Amen? Oh. Wala kang regular na trabaho. Ngayon, nagpila ka dito sa akap, nabigyan ka ng, magkano ba yung Brad? 3,000. Oh, 3,000. Oh, tupad, AX, o ano pa yung mga, kadamo drang mga kung ano-ano na lang. Oh, halos lahat ng mga ayuda, doon ka nagpila. Oh, pagkatapos sa tupad, akap naman. Oo. Sunod, dito naman. Tanong, di ba tayo doon mag-offering? Blessing pa rin yun. Galing pa rin yun kay Lord. Ginamit lang ang gobyerno. And therefore, dapat tayo magbigay. Oh. So kung magkano yung giano ng Panginoong Diyos, sabi niya, each of you, mag-uuma ka, naka-harvest ka, magbigay tayo. Nakabaligya ka kambing, magbigay tayo offering. Anything naka-income ta, dapat may parte si Lord. Amen ba? Hindi kita malipat. Anything, a blessing na to. Whether material things, mga kapatid, or lalo na sa financial. Okay? Dapat ang ating priority, dapat sa ating isip is dapat Panginoon. Everyone is called to participate. Wala exemption, di siya. Mga kapatid, ang giving. If you are saved, dapat maintindihan mo ni. Nga parte sa aton Christian life, ang giving. The moment na save kita, mga kapatid, take note, gamay lang ipangayo sa Ginoo. But gusto sa Ginoo, like I said, gusto ng Diyos ng ating pagbigay out of love. Ulitin ko mga kapatid, we are not bound anymore sa law. Wala na tayo law. Di na tayo under the law ngayon. Under grace na tayo. Tithing is under the law. Amen. Maliwanag po yan sa atin. Kaya di natin pwedeng sabihin na ipwersa natin. Okay? At sabihin natin, magbigay ako kasi ayaw kong i-curse. Mga kapatid, dapat tandaan natin, nung namatay si Jesus Christ, gi-cancel na ang curse sa Christian. Wala nang curse sa Christian. Kasi ang curse, nandun na Brad, napanis na doon sa cross. Lahat na curse napunta kay Jesus Christ. Therefore, wala nang curse sa Christian. Pero merong consequence. Kung ikaw din kuripot, ayaw mo magbigay, the Bible says, for what a man soweth, that shall he also reap. He that soweth sparingly, shall reap also sparingly. But he that soweth bountifully, shall reap also what? Bountifully. That means, ang pag-bless ni Lord, depende din sa ating ibigay. Sabi niya, siya nga nagatanom sang jutay, mag-aani sang jutay. Apang siya nga nagatanom sang madamo, mag-aani man sang madamo. O karon, kundi saan ang gusto mo? Sa jutay, sa damo? Sa konti, sa abundant? Of course, by nature gusto natin ng maraming harvest. Kaya, ang principle, magtanim ng marami para mag-ani ng marami. So, huwag kang mag-question, Lord, wala lagi ako blessing. I-question mo, Lord, kumusta aking giving? Ako, mga kapatid, gatithes pa rin ako. And is that bad, mga kapatid, na idisiplina natin ating sarili? Oh. Pero, one thing for sure, ang tithing ko, mga kapatid, ang aking intention because I love the Lord. Hindi dahil ayaw ko ng curse. Kaya, like I said, wala ng curse. Okay? But it's a good way, mga kapatid, to discipline ourselves. Gabigay pa rin ako tithes, gabigay ako offering, gabigay ako mission offering. Yung tatlo na yan. As much as possible, ginakomplito ko yan, mga kapatid. And paano natin, nakita natin, paano po mag-work si Lord sa buhay po natin. Pag maging ugali natin, ang pagiging generous, mga kapatid, pagiging giver sa Panginoong Diyos. God is proven already. Mga kapatid, di natin ma-question ang Panginoon. God is proportionate. God is proportionate. Each of you, giving is universal. No believer is exempt, whether rich or poor. Everyone is called to what? Participate. Kaya hindi ka Pastor, di lang ko
kay kunti malang ni akong offering. Mga kapatid, sabi ng song, little is much when what? God is in it. Ano man kaliit kung may maano natin, maibigay natin, makakontribute yan, makatulong. So listen again, let me repeat, the inclusiveness of giving. Each of you, sabi po ng verse number 2. Ibig sabihin, kung may income si tatay, magbigay. Kung may income ang misis, may trabaho si misis, magbigay din ng offering. Kung may trabaho ang anak, magbigay din po siya ng offering. Amen po ba? Bawat isa. Bawat isa. Okay? Bawat isa, maliwanag ang Bible. Every one of you. Of course, kung walang trabaho yung isa, alangan, anong ibigay niya kung wala siyang income. Pero kung ga-income, sa pamilya, halimbawa, 4 ang may trabaho, dapat 4 doon ang offering. Nakuha nyo? Hindi pwedeng sabihin, okay, si tatay lang anay mo na sponsor sa aton offering subong. Si tatay lang anay mag-offering karon. Sunod Sunday, si nanay naman mag-offering. Hindi pwedeng ganon. 4 kayo nagtrabaho, 4 kayo nag-income, isa lang nag-offering. Nakuha nyo, Rod? Everyone. Kung sa pamilya, isa lang ga-income, of course, isa lang din ang magbigay. Nakuha natin. Okay? Individual. Meaning, ang giving it is personal responsibility. Amen, members? Personal responsibility. Minsan, mga kapatid, sa Bible study ko, mag-offering yung mga pulis, minsan 300. Automatic yan, kuhaan ko yun ng tithes, mission, offering. Minsan, tawagan ako ng barracks, ating provincial office. Pastor, mag-invocation ka. Kahit mag-invocation na ako, pag uwi ko, pastor, duto mo na, pastor. Pang ano mo, pastor? Pang krudo mo. Bigyan ako kunting amount. Pagdating sa bahay, kuhaan ko tithes. Kuhaan ko offering. Kuhaan ko sa mission offering. Iba po to kay Ma'am Vic. At alam niyan mismo, yung nag-record, sinong nag-record dito ng offering? Si Axel. Wala si Axel ngayon. May kaya pala incomplete ang song offering. Tanungin mo yan sila Axel. Tanungin mo yan sila Axel kung ano ang giving namin. Mga kapatid. Hindi ako gasabi, Brad. Nasabi lang. Gisabi ko ito by experience. By example. Kasi mahirap yung pastor ka, gasalita ka lang, pero by example, wala. Mahirap yon. Hypocrite tayo doon. Kaya may authority ako magsabi, kaya I live by example. Amen? Mga kapatid. Individual. Okay? The phrase, as he may prosper, suggests that giving is personal and proportionate. It is not about equal amounts, but equal sacrifice. Those blessed abundantly should give abundantly. Maliwanag? Mga kapatid? Sabi ng Bible, as he prosper. Kung paano ka gi-prosper ni Lord. Saan ka doon nagkaroon ng income. Dapat proportionate. Ano daw ang giving? Is not equal amount, but equal sacrifice. Kasi hindi man tayo pwedeng mag-uniform ng income. May mga low earner lang. Paano yan? Katulad Brad Edwin, ano man lang tinda-tinda, pila man lang may income niya, pila ang net niya. O kung magluto-luto ka. Iba talaga, hindi tayo pwede iba-iba. Pero, mga kapatid, equal tayo na may responsibility. Nakuha niyo? Lahat tayo. Equal ang ating responsibility. So, kung paano ka gi-prosper ni Lord, then doon ka magkuha. Doon ibase mo ang giving mo para sa church.
Kita natin illustration. Yung lalaki, okay, yung boy, yung lad, na kung saan nag-offer siya ng kanyang, tawag dito, lad's box. Okay? 5 loaves and 2 fishes. Intentional lang, intended lang para sa iya. Pero makita mo, nung may need, mga kapatid, hindi po niya gi-withhold. Hindi niya hindi pwedeng kunin niyo ito. Intended lang ito. Si mama ko nag-prepare para sa akin, para di ako magutuman. Bakit kunin niyo sa akin? Pero makita mo yung lad, bata pa siya, no? Di pa siya masyado, sabi ng Bible, or solterito, hindi pa masyado, teenager pa siya. Pero makita mo yung lad, hindi po ito parable, totoo po itong story. Brother, totoong story ito. Pero makita niyo po paano gi-prosper ni Lord, gi-prayhan niya, nag-multiply, and then ang leftover, marami pa. And I do believe, di ba naka-record sa Bible, pero I believe, siguro, gibigyan siya ng mga sobra-sobra, gipabaon pa sa kanya ni Lord. Bakit po? Sapagkat itong lad na ito, ay willing siya mag-sacrifice at mag-share po ng kanyang personal na baon. Proportion. A little in God's hands becomes much in God's plan. Okay? Ano man yan kaliit, pwedeng i-multiply ni Lord. Are you giving in proportion to how God blessed you? Give according to God's goodness, not your grudges. Let me repeat. Give according to God's goodness, not your grudges. Nagbigay tayo dahil po, mga kapatid, mabuti ang Panginoon. Yan ang reason. Dahil mabait ang Panginoon, hindi nagpabaya ang Panginoon. Gasustain si Lord. Alam niyo bakit ang hindrance sa giving? Fear. Amen? Fear. Pag ibigay ko ito, Lord, masustain kaya ako? Pag ibigay ko ito, Lord, ma-provide kayang need ko? Pag ibigay ko ito, Lord, ano na ako? So giving is a matter of faith. Amen? Real giving, mga kapatid, is what? Based upon faith. Kasi pag wala kang faith, mahirap magbigay. Lalo na ang income mo, limited lang. Tapos, ang dami mong dapat bayaran, ang dapat mong saparon. So dito magkakatalo mga kapatid. Ito yung thin line, borderline. Sino ba? Mag-trust ka ba kay Lord o dito ka mag-trust? Pag ibigay ko ito, Lord, masustain mo kaya ako? Ma-provide pa, Lord? Kung magbigay ako, Lord, na kahit po inugbayad ko, putla na kami kurente. Pero Lord, ano? So doon minsan tag-ubwar ang Kristohanon. Gabutong hanay. So ang tanong, saan ang trust natin? Kanino tayo nagtiwala? Kanino ang ating confidence? Mga kapatid, nag-lie ba tayo? Nag-lies ba tayo doon sa promise ni Lord? Panghawakan ba natin ang pangako ni Lord? Na kaya niyang i-provide as long na willing tayo mag-trust sa Kanya? Sa mga moment na crucial, andyan ba yan sa ano natin? Lalo ng mga due date. Tapos, kunti lang, kapos ka. So, doon na magkatalo mga kapatid. Saan ba talaga matitis ang ating faith? Doon na ang testing ground sa ating trust sa Panginoon. Sa Kanyang Word. Sometimes, madali lang mag-quote ng verse. For with God, nothing shall be impossible. Pero pagdating na doon sa mga crucial moment, nawawala na for God. For with God, all things are possible. Minsan, impossible na. Ang possible, impossible na. Hello, dyan pa tayo? Fear. Number 1 kalaban, mga kapatid, sa giving is fear. Na ano na ako? Anong mangyari sa akin? Kung ibigay ko ito, i-offering ko ito, kaya, ano na ko bukas? Kaya nga yung widow of Zarephath,
nung i-approach siya ni Prophet Elijah, sabi niya, "A woman, make me a cake first." Sabi niya, "I have gathered 2 sticks and a cruse of oil. We're going to cook this one. After we cook, and then we die. Lutuin namin ito, kainin namin sa aking anak, at hintay na lang kami na mamatay kasi wala na. Last meal na ito. Pero sabi ni Elijah, "Woman, fear thou not. Fear not. Huwag kang matakot. Lutuin mo lang yan at iserve mo." So that is a test, mga kapatid, sa faith po ng woman. Kung sino yung susundin niya, ang yung Prophet Elijah o yung kanyang sariling desisyon. Sabi niya, "Pagpakainin ko ito, number 1, di kita kilala. Bakit kita unahin? Sino ka ba? Ako, babae ba o? Widow ako. Tapos, may anak ako. Kung meron man akong dapat priority na pakainin, dapat ang anak ko. Bakit ikaw pa?" Nakuha niyo, church? Amen! Challenge sa babae. Saan ba ang kanyang faith? Whether mag-trust siya, magtiwala siya, sundin niya ang instruction ni Prophet Elijah o masundin niya yung kanyang gusto. Na magkain niya, priority niya, lutuin niya, kainin niya siya at ang kanyang anak, and then mag-antay na lang silang mamatay. Or magtiwala siya sa sinabi ng Prophet Elijah. And by the way, di ba niya kilala yun si Prophet Elijah siguro, di siya familiar. Bigla lang sumulpot doon. Dahil inutusan ng Diyos, "Elijah, go to Sidon, doon sa widow, sa Zarephath, and she will feed thee." Nagpunta si Elijah, nag-comply siya. At notice mga kapatid, nung gi-comply po ni Elijah, the woman of Zarephath, the widow of Zarephath, nakakain si Elijah, nakakain yung widow, nakakain ang kanyang anak. Tapos the following day, nakaluto sila, nakakain, nabusog sila. The following day, and the Bible says, until dumating yung tag-ulan, never silang nagutuman. Why? Because this woman willing to risk her life, and because he trusts the Lord. Faith talaga, mga kapatid. Pag wala tayong tiwala talaga sa Diyos, mahirap talaga magbigay. Kasi by nature, ang tao gusto magsapar sa kaugalingon. By nature, ang tao may fear. Pero kung meron tayong trust, meron tayong confidence sa salita ng Diyos, walang makapigil kahit ano kahirap. Walang makapigil kahit ano ka-crucial. Walang maka-stop sa iyo sa pagbigay sa Lord kung mahal mo ang Diyos. At may tiwala ka sa Diyos na kaya niyang i-provide even to the very least, mga kapatid, and even sa pinakamalaking need natin. Gusto lang ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Amen? May story, isang adventurous na tao, okay, gusto siyang mag-explore, punta-punta siya doon sa forest, mga kapatid, night time, okay, and then suddenly, na-fall siya, mga kapatid, sa cliff. Nung mabuti na lang, nakahawak siya doon sa isang branch ng kahoy. Tapos, very remote na area. Walang ilaw, wala lahat. Malayo sa mga bahay. And then, few minutes, almost 1 hour na, nakabitin siya doon. Wala siyang makita. Tapos, nakahang ang kanyang paa. Nakaganon. Nakahang siya. Gusto niyang something na ma-feel niya na may something na hard object. Wala. So, hingi siya ng saklolos, nagano siya, sumigaw siya, "Tulong, saklolo! Tulungan niyo po ako." And then suddenly, may narinig siya ng voice doon sa bandang ilalim. Sabi niya, "Dito ako. Willing kitang tulungan." Sabi ng tao doon, "Bitawan mo lang yung hinahawakan mo." Boses lang yan narinig sa tao sa ilalim. Wala siya nakikita kasi madilim nga. So sabi ng tao sa ilalim, "Bitawan mo lang, saluin kita. Ako bahala sa iyo." Sigurado ka? Paano ako sure na masalo mo ako kay madilim? Basta magtiwala ka sa akin. So, ang tanong doon, kung ikaw doon sa kalagayan, madilim,
Panghawakan mo ba yung branch? O panghawakan mo yung promise doon sa ilalim? Minsan mahirap, no? Paano ka magkasigurado? So, ang trust, ang confidence, mga kapatid, doon yung issue. Sometimes, meron tayong crossroad sa buhay na mahirap tayong mag-decide, Lord, ano ba talaga? Pero mga kapatid, like I said, kung alam natin at kabisado natin ang promise ni Lord, wala tayong doubts. Wala tayong hesitation. When it comes to the Lord, mga kapatid, sold out po tayo doon. Amen! Individual giving. He may prosper. So again, third one, the proportion of giving. Proportionate. Giving is proportionate. It is individual. Hindi lang pangmayaman. Hindi lang sa may trabaho. Kundi like I said, kung naka-income ka, nag-alaga ka ng hayop, nakabenta ka, then, that's the way na maka-giving tayo. Maka-give tayo kay Lord. The fourth one is the protection of giving. Don't you know na kung magbigay tayo, i-preserve ka ng Panginoon? Gatiwala ba tayo doon? I do believe ang taong giver, mga kapatid, i-preserve ni Lord. Ang tao na generous, mga kapatid, i-prosper ng Panginoong Diyos. Kung sa tithing nga, mga kapatid, sabi ng Bible sa Malakay, na kung sila maging giver sila, maging honest sila sa kanilang offering, I will rebuke the devourer, sabi ng Malakay. Anything na mag-destroy sa kanilang crops, Malakay chapter 3, for the sake sa iba. Oh. Ito sa Israel, ito. Kabalo tayo na itong Malakay is para sa nation of Israel. Oh. Tingnan niyo po, Malakay chapter 1, verse 1. Para maliwanag. The burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. So, kanino itong Malakay? Sa Israel. Anong sabi sa kanila? Jump tayo, chapter 3. Jump tayo, Malakay chapter 3. Malakay chapter 3. Verse 8. Umpisa natin verse 8. Will a man rob God? Ang tao ba makapagnakaw sa Diyos? Sabi po ng Diyos sa pamagitan kay Malakay, Yet ye have robbed me. Sabi ang sagot, yes, ninakawan niyo ako, sabi ng Diyos. But ye say, ito po ang Israel, wherein have we robbed thee? Saan kami nagnakaw sa inyo? Sabi naman ng Diyos sa Israel, in tithes and offerings. Inakawan niyo ako sa pagitan ng tithes and offerings. At dahil nagnakaw kayo ng iyong tithes and offering, ang consequence doon, sabi ng verse 9, ye are cursed with a curse. Kayo sinumpa ng sumpa, for ye have robbed me, even the whole nation. So guilty po ang whole nation of Israel. Sila po ay hindi honest sa kanilang tithing. That is why, gi-curse po sila dito. Okay? Pero tingnan niyo po, kung sila po ay honest sa kanilang giving, ano ang pangako ng Diyos? Verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Yun ang command, dalhin ang lahat na ikapo sa aking bahay, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith. Ito yung promise ni Lord. Saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Amen? Gipromise ni Lord sa mga honest na Israelite, honest na mga Hudyo, honest na Israel, na kapag ka sila po'y consistent sa kanilang pagbigay ng tithes and offering, i-bless sila ng Panginoon. To the point na halos wala na silang malagyan. Wala ng space, wala ng room, kalalagyan ng mga material blessing. Ano pa ang pangako ni Lord, verse 11, Brad? And I will rebuke the devourer
for your sakes. Ano itong devourer? Ito yung mga salot. Ito yung mga piste na naga-destroy sa kanilang mga vines, yung mga kaubasan nila, yung mga olive yards nila, yung mga vineyard nila. Ito yung mga worms na mga parang parasite at saka parang anay na doon sa stalk penetrate to the point malaya, hindi nakabunga ang kanilang mga grapes nila, mga vineyard nila. Kung sa hayop naman mag-aratay, no, magkaroon ng mga sakit, ang kanilang hayop to the point mamatay. Yun ang resulta. Kapag sila po ay hindi po mag-ani sa kanilang tithing, ang Israel. Pero kung ani sila, sabi ni Lord, I will rebuke the devourer. Hindi ko hahayaan na ma-destroy ang inyong mga tanim. Hindi ko hahayaan na mamatay, magkasakit ang inyong mga alagang hayop. I will rebuke. That means, i-preserve ko kayo. Proteksyonan ko ang anything and everything na source ng inyong income. Amen. Napakaganda ang promise ni Lord sa kanila. And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground. Wow. Hindi madunot ang mga tanom nila. Hindi madunot ang bunga sa ilang mga prutas. Neither shall your vine cast her fruit before the time in the field. Ibig sabihin, pag during harvest, kapatid, abundant talaga. Di ba may mga tanim na, nagtanim pala ako ng lubi, doon sa bahay, malaki na, Brad. Memory ko pa yon yung retired police na namatay dyan ni Hilaga, dyan. Binigas. Ibigay niya sa akin, gitanim ko sa bahay. Kaya sabi niya, dwarf. Yung entrance bitaw, dito may tindahan, tapos may lubi. Naghingi ako sa kay Ben. Sabi ko, Ben, hingi ako, Ben. Yung bigyan mo ako ng kahit bilhin ko, yung bunga ng dwarf mo, tanim ko. Sige, pastor, pag may lahing ako. Yun nga, 2 months after, gibigyan niya ako, pastor, yung request mo, 2. Excited ako mga kapatid. Tanim ko. Uy, ano man nga dwarf nga, dako pamandri ang puno. So duda ko daw, hindi guro to dwarf. Kaya ang dwarf, simpre, gamay ng puno, Brad. Karon, perti ka dako pa diri ang puno. Although nagbunga na, mga muna, siling ko daw di gini dwarf ba? Kay simpre, dako ang puno, habang gadako, gagamay man eh. Siling ko, di? Sige na lang. So gabunga na ngayon. Taka ako, laki na. Malaki na ang may bunga na siya, mga ganon. No? Siguro 1 month na lang, ko na. Nagahulog. Marami siyang mga ganito, gahulog. Yung excited na sana ako, malaki na, nagahulog. Mapuksi lang siya ba? Kaya sabi ko kay Mambik, Mami, sayang yung lubio, gahulog. Sabi niya, punta ka ng DE. Magtanong ka kung anong gamot. Mugaya pungangob daw ga-brown. Tapos, wala na. Di niya na kaya ang weight, ang bigat, gahulog. So may problema. May sakit. Kasi ang new brad, kahit ano nakabugat, may kuan gina, nakadesign na siya nga kaya niya, yung baragubay ba? Kaya na, bisan gabitay, kaya na niya dalhon. Katuwa mo palang ni gahulog na. Okay? Yun ang mangyayari sa Israel. Kung hindi daw sila mag-faithful sa kanilang tithes and offering, sabi ng Bible, Brad, i-curse ang kanilang mga tanim at mga hayop. Pero pag maging honest sila, sabi ng Bible, verse 11, nakita nyo? Nasundan nyo mga kapatid? I will not destroy the fruits of your ground. Wow! Ang tanim nila, Brad, napaka-fruitful, napaka-abundant ang harvest nila. Neither shall your vine cast her fruit. Ang kanilang mga puno ng vine, napakaganda ang bunga. Di mahuhulog ang mga bunga. Napakaganda ang tubo ng kanilang mga tanim. Before the time in the field, saith the Lord of what? Host. Pangako yan ng Diyos sa kanila. Ano pa? Verse 11, and all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of hosts. Amen?
Ito, conditional. I-bless sila ni Lord Brad kung mag-faithful sila sa kanilang giving. Hindi sila i-curse kung honest sila sa kanilang giving. Sa atin, wala ng curse, like I said. Pero kung i-bless ka ni Lord materially, tapos wala ka rin giving, how come i-bless ka ni Lord? Anong reason i-bless ka ni Lord? Nga every time mayroon kang blessing, di ka man makadomdom sa Ginoo. May blessing ka, di mo man siya priority. Kaya minsan may mga ways si Lord na bawiin niya sa ibang paraan. Ibig na sana makatulong yun sa church, sa ibang paraan na punta. Kaya sana po magiging, tayo? Faithful po sa ating giving. Hindi na tayo under the law. Wala nang curse sa atin. The fact na hindi na tayo under the curse, blessing po yan. Amen? Just imagine kung under the curse pa tayo ngayon. Oh. How many times naging hindi tayo honest sa giving? Pero until now, buhay ka pa. Buhay pa ako. What if, kung sa Old Testament, natabo, Brad, nga kining curse with a curse, effective pa sa aton karon. Amen? I believe siguro baka, ambot lang. May nabuhi pa sa aton subong. Tama? Honestly speaking, mga kapatid ba? Kung itong curse, you are cursed with a curse, sabi, because you have robbed me, in what? In tithes and offering. O how many times tayo ba nag-fail sa atong tithes and offering? Kaya isang prueba na hindi na tayo under the law. Kaya until now, buhay pa tayo. Oh. Kaya mga pastor, wag nang gamitin yan na i-curse ka na. Minsan, may mga pastor gamitin pang blackmail, pang nakot. Mga kapatid, pag di ka babalikan ka ni Lord, magkasakit ka, ma-hospital ka, maamuni. Kaya ang tao na lang po, kasi ayaw nilang course, ay ka, what if na hospital ko? Hala, ma-oxygen ka. Ang ICU na, ubuso na ang imong offering tani na, sa Ginoo tani, ICU, sinsilyo lang na. Mo ba? Ay, di ko gusto ma-ICU. Uti, hatag tayo. Wala na. Di na out of love. Nakuha nyo? Di na out of fear. Salamat tayo, gi-cancel ang curse. Kaya sana ngayon, dabor pa tayo maging giver pa. Kaya ang grace ni Lord sufficient. Ang blessing ni Lord sufficient. Hindi man materially, pero yung good health natin, sufficient po yan. Mga kapatid. Kung naintindihan natin kung paano tayo materially, ang ating posisyon sa Panginoong Diyos, ating posisyon spiritually, we are reconciled, we are forgiven, we are justified, we are sanctified. Amen? Enough na yun na maging giver tayo. There is protection. The protection of giving. Mga kapatid. I believe, i-bless tayo ng Panginoon. No? Dalo tayong mahalin ng Diyos. Sabi niya, for God loveth a cheerful giver. Sino yung iniibig ng Diyos? Yung cheerful giver. Cheerful giver. Malipayon nga manughatag. Amo ng klase nga Ginoo, sa Ginoo, ang ginapangita niya, gina-require niya, the cheerful giver, mga kapatid. Okay? And of course, kasama po doon ang accountability. Tayo din, dapat tayo maging transparent sa mga blessing na ibigay ni Lord, lalo na mga pastor. Dapat transparent din po. Sabi niya, verse 3. Balik tayo doon, verse 3. Verse 3. Verse 3. 1 Corinthians 16, verse number 3. And when I come, whomsoever ye shall approve by your letters. Sabi ni Paul, pagdating ko dyan, sino yung na-approve sa iyong letters? Them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. Yung lahat dun po, na inyo pong naipon at naipadala. Surely po, sabi ni Paul, indirectly sinabi ni Paul, makakaasa po kayo na makakarating po yan sa Jerusalem. Makakaasa po kayo ng offering ninyo ay ibibigay ko yan kompleto doon sa Jerusalem na mga kapatiran. That is transparency. O dapat ang mga pastor o sino man andyan sa church,
o saan man gi-channel ang offering, dapat transparent, dapat honest ang gahandle po sa pera. Amen? Paul emphasizes transparency and integrity. He ensures that the funds will be handled by trusted individuals, not mismanaged or misused. Alam mo, marami pong nasira din po na mga churches dahil sa mga pastor na mismanage sa pag-handle ng finances ng church. I tell you, I can testify with you, to you mga kapatid, na may mga simbahan na nawalan ng respeto sa pastor. Kasi may mga pastor na hindi po honest when it comes to giving. Namuhay ng luxurious life. Masyadong marangya ang buhay. Siguro okay mo na mag-Starbucks ka once a week siguro. Pero kung adlaw-adlaw ka na rin makita sa mga membro mo, ang may di mo, puro na lang Starbucks, para na ako, hindi na rin siya proper. May mga membro nag-offering dyan, mga kapatid, di mo alam, nagsumikap yan, nagpaulan, nagpainit, para lang may offering sa church. Tapos ang pastor, sige lang Starbucks. Like I said, I'm not against Starbucks. Hindi ko ito sinabi kasi dahil hindi ako mahilig sa Starbucks. That's not my point. Pero kung permi ka na sa Starbucks, samantala mga member mo, nagsumikap para lang may offering, they're expecting na magamit sa proper, and here you are a pastor, alam naman natin magkano ba ang isang cup ng Starbucks? Amen! Magkano meron ba 100 plus? Pinakamura. 135? Ang iban, di-card pa. Di-card pa. Oh? Imagine mo, is it practical? Na pwede ka man mag-broad coffee? Pwede ka man may powder man baligya doon sa palengke? Punta ka sa Kulaman, ang mura doon, 1 kilo. May 45, may 35. Pure coffee. Arabica. Ano kaibahan yan? Arabica man ang yapo na rito. Pure man lang. Pangalan lang ibili mo. Do you think ang mga member makita ka? Oh, grabe si pastor ba? Starbucks ba? Kami gani, way man kami nabisitahan. Nagsakit tong bata ko, way man lang kami naprihan. Real talk lang ito mga kapatid. May mga pastors, ako ganun ang lifestyle. Lalo na sa Maynila. Na parang wala nang kaibahan sa mga politician ang kanilang lifestyle. It must be handled properly. Dapat ang pera sa church. Kaya yung mga malalaking church, meron na silang, ang tawag doon, co-signatory, meron na silang, ang tawag doon, bank account, na dapat, dalawa, may magpirma bago ma-withdraw, dapat may consent sa isa, bago ma-withdraw ang fund, hindi pwede na isa lang ang mag-handle. To ensure na properly ang funds, mapunta talaga. Yung church ng Gitsimani ngayon, Tuburan, dati yan, church po yan ng Word of God, a Word of the World. Word of the World. Familiar ako dyan, kaya ang church sa Maranyon Block 1, extension classes kami ni Butsoy, dyan sa Tuburan. Always namin madadaanan. Ang pastor dyan, si Ed Tamarong. Kung kilala nyo yan siya. Ano na yan siya ngayon? Aba na yan siya, Aba. Yung referee sa mga basketball.
Matagal na yan siya sa ICM, International Care Ministry. Ed Tamarong. In short, sa Pentecostal sila nabilong. One day, nakita ko na lang na nabaligyan na pala sa Gitsemani ang church. Sabi ko, nakita kami, ICM, Pastor, paano to na wala namin imong church? Nga na, iba na ang tagya sa church. Ay nakalagay pala doon, foreclosed, PNB, na foreclosed. How come, Pastor, na foreclosed? Sabi niya, ang titulo abisina, hindi ako nag-uyat. May membro nag-uyat sa titulo sa simbahan. Gilon, gikulateral, narimate, hasta na bangko, na foreclosed. So wala sila magawa. Gusto man nila kasuhan tong membro. Pero gasto na kayo daw. Kung nagkaso pa sila, ti ano kuhaon po nila to sa membro. Ay na. Kaya ang titulo, membro ang naguyat. Property, lupa kag building sa simbahan. Gilon, way gipahibalo ang church. 700,000. Way nabayaran, wala nabayaran. Hanggang naglaki, narimate sa bangko na foreclose. Kaya yon ang nakabili, Gitsemani. I don't know, sobra 1M. Tapos katunga gibayaran, tapos gi-installment. Kaya yon ang story. Gitsemani na ngayon. Kaya mga kapatid, delikado. Lalo na di mo kabisadong membro. Hindi galing dyan na membro. Transferi lang na member. Di mo alam ano ang intensyon niya. O maybe, siya ang board of deacon, chairman of the deacon, ako may karapatan na kay chairman ko. O gali, may hidden agenda. Kaya magtanong kayo kapatid, asa ng ating, Pastor Titulo, ara sa balay. Alangan, sino mag-uyat sina? Amen? Ipasa ko na siya kung sino naman magbulos ng pastor. Gusto ko gani, magbakal sang bolt. Butang ko sa bolt ba? Para safety brad, di natin alam, masunog. Mabahaan. Kabudlay gali na, madula ang titulo. Kay may court hearing pa yan. Hindi yan basta-basta makakuha ka ng record, magpatitulo uli. Napakahirap, may proseso po yan, ang daming daanan. Kapag ka magpatitulo ka uli, pag nawala yung titulo. Dalawa lang yan. Isa sa owner, isa sa, anong tawag doon? RDO? Ano yan? ROD, Register of Deeds. Dalawa lang yan. Pero hindi yan i-release. Kasi ang isang hawak talaga, isa sa ROD. Hindi nilang ibigay yan. Magpahiring ka muna. Request. Hirap. Salamat tayo. Wala tayong bank account dito. Nagpabalo-balo lang yun. Huwag kita kwarta. Amen? Kulang pag ganing offering. Ano pang ibutang to sa bangko? Hello, amen? Kulang ganing offering. May kung meron tayong ginatanggap na funds galing sa iba, kasi siguro pwede tayo mag-joint account, Brad. Yung mga churches na may foreign support. O kaya may foundation. Pwede siguro yan. Pero tayo wala. So, di natin alam, baka dahil may itouch si Lord someday. Okay? Amen? Number 5 and last. Diyan pa tayo? Before that, number 5 mga kapatid, dito natin makita ang illustration ni Joseph in Egypt. Ano si Joseph? Joseph managed Egypt's resources with wisdom, ensuring that what was stored reached those in need. Very wise talaga si Joseph. Nakaaral siguro ito ng business course si Joseph. Imagine mo ba, buong Egypt, napakain niya, di nagutuman during famine. 7 years, nakabaligya pa siya sa iba. Tingnan yung mga kapatid ni Joseph. Pumunta pa, Brad, para magbili. Talagang meron siyang wisdom ng Panginoon na na-manage yung resources. Itong si Joseph.
Kaya napakaganda nitong si Joseph, mga kapatid, na siya yung tao na meron talagang wisdom na galing sa Panginoon. Alam mo, pag wala tayong wisdom, kahit kaano kadami yung resources mo, kahit kaano kadami yung blessing mo, kung di ka kabalo, Brad, mag-handle, ay, matunaw lang na daw ice. Marami ng tao, mga kapatid, nga, gibigyan ng chance ng Panginoong Diyos, gi-entrust ni Lord mga material blessing, pero hindi man honest, hindi man, kapatid, worthy, hindi man sila responsible, nawala lang din ang blessing. Kaya interviewin mo yung mga nanalo sa loto na back to zero, ay kung alam ko lang. Wala kasi akong alam, paano hawakan ang pera. Kung pwede palang ibalik, talagang gamitin ko sa tama. No. Ano man? 1D millionaire, ala. Pray! Isang kiss? Grabe naman, wala. Hey! Kasimple. Biskan duha pa. Ala, gasto diri, gasto dito. Adlaw-adlaw, gasto. Kapatid, after 2 months, after 3 months, 6 months, natunaw ang milyon-milyong pera na panalunan. Kita, di ba siguro ito kauyat milyon? Hanggang pangarap na lang. Amen? Bisan sa damgo na lang tayo dito, mamilyonaryo, no? Pero ano mang blessing sana mag-abot sa atin, sana mamanis natin ng tama. Kasi ang ginahanap din ni Lord, Brad, trustworthy. Anong sabi niya? 2 Corinthians ba yan? Chapter 4, verse 2. It is required for a man to be what? Faithful steward. Faithful steward. 1 Corinthians chapter 4, verse 2. Wala sa mind ko dito. O tama. Nag-pop up lang ito sa mind ko. Anong requirement ni Paul? Sabi ni Lord? Verse 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Amen? Anong requirement sa mga steward? Faithfulness, honesty, trustworthy. Okay? Mapiyalan tayo. Mapagkatiwalaan tayo. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Na tayo po'y mga faithful steward. Lalo na steward of the mysteries of God. Hindi lang ito material na bagay. Number 1 talaga yung Word of God. Steward tayo doon. Mga ministers tayo, sabi ni Paul. And therefore, dapat faithful tayo na steward. Now, tanong, do you support ministries that handle resources with integrity? Give where accountability is a priority. Ako, mga kapatid, kung ako membro, tapos makita ko man na ang pastor mismanage ang pag-handle sa finances sa church, siguro di ako ma-blame, mga kapatid, kung di ako honest sa aking giving. Amen? Kasi dapat responsible din ang pastor. Dapat honest. Mga kapatid, ang resources nagamit sa tama. Amen ba? Bakit ka magbigay para lang sa luho ng pastor? Di na nagamit sa tama ang offering. Parang gitulirit mo ang maling ginagawa ng pastor. Are you with me? Well, of course, faithful tayo, honest tayo sa giving in the context na dapat ang gagamit. Ang pastor o anuman, dapat nagamit din po sa tama. Amen? Number 4 and last, mga kapatid, the participation in giving. The participation in giving. Look at verse number 4. And if it be met that I go also, they shall go with me.
So si Paul dito may kasama. May mga kasama, company po sila, mga kapatid. Meaning, okay, the partnership in giving. Paul did not see giving as a private matter, but as a corporate commitment. He was willing to personally participate, showing that leaders must lead by example. Kung someday may magpastor dito, o tawagin ito Sir Alden, dapat example, gid. Ito yung sabi ni Paul. Leaders should be an example. They must lead. So mismo si Paul, nagabigay din po siya ng offering. Kahit si Paul, nag-participate din po sa giving. Hindi lang yung mga tao. Kaya hindi pwede na ang pastor di mag-offering. Mali po yun. May mga pastor wala participate sa offering. Bakit pa ako mag-offering? Pastor ako. Ay, saan ka nakakita? Exempted ang pastor. Saan ka nakakita? Di pwede mag-offering ang pastor. Yung offering pala dyan, ano pala yan? Kung magkano yung offering dyan, kukuha ka ng portion, ibalik mo rin doon. Kaya yung offering namin, aside yung, sometimes may mga personal ako, yung mga maliliit na offering sa o mga offering sa Bible study ko. Mga kapatid, aside doon, yung offering na yan, ang offering sa Wednesday, i-offering sa Sunday morning. I-count ang offering Sunday morning. Mag-offering naman kami ni Mambik sa hapon. Ang offering sa hapon, i-offering naman pagka Wednesday. Ganun. Cycle lang. Cycle. Di lang ako maka-offering. Minsan, makalimutan ko yung envelope sa bahay na, uy, wala pala. Yun lang time na hindi ako maka-offering. Pero I see to it, mga kapatid, nag-offering kami. At kayo mismo, naka-notice man dyan. Like I said, giving is individual's responsibility. Participation, partnership. The power of giving. Giving unites believers across boundaries. The Corinthians' generosity would bless the Jerusalem church, demonstrating the power of unity in Christ. Yun man lang. Ang offering natin, makatulong sa iba din na nangangailangan. Ang ating mission offering, intended yan para sa mga missionary. Foreign missionary. Mga African missionary, ating ginasuportahan. Naga-mission doon sa Africa. Dito sa Asia, Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos. Ito yung mga missionary nating isuportahan. Okay? So kahit ang ating offering dito sa Pilipinas, nakakarating doon. Nagiging universal siya. Walang boundary. Hindi lang dito ang ating offering, kundi nakaabot din sa ibang lugar. Di ba blessing yan? Na ang ating offering ba nakarating doon kasi nag-support tayo ng mga missionary. Kaya sana po, ipagpatuloy natin ang pag-support. Kaya di mo alam, malaking tulong na pagdating sa kanila. Salamat, dumating ang support sa Liberty Bible Baptist Church Barbel. Tama-tama, kay bukas, Judith na ng aming ginantahan na bahay. Di nyo lang na-realize yan. Malaking tulong. Early church, and we will close with this. Acts chapter 2. Acts chapter number 2. Acts chapter 2. Verse 44. Acts 2, 44 and 45. Let's read. Ready, go. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men, as every man had need. Ano ang early church? Gigawa nila? Take note, bago pa po sila na-baptize, mga newly baptized pa ito, hindi pa sila mature Christian, hindi pa sila, old Christian, mga bago pa lang. Pero tingnan niyo po yung kanilang heart.
Willing po sila mag-sacrifice. At ano ginawa po nila? Sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. Ano ang kanilang goal? Tulungan po ang mga needy believers. Yung mga kapos, mga kulang. Just imagine, okay? Willing sila mag-sacrifice, ibaligya, ibenta ang kanilang mga ari-arian para lang po ipamigay, mga kapatid, sa mga need. Okay? Tayo, ang atin is, tayo ang matulungan. Kasi always sa ating mindset, tayo ang kailangang tulungan. Pero sila, no? Sila ang makatulong. No? Sila ang makatulong. So makita po natin ang kanilang generosity, mga kapatid. They had all things in common, proving that when God's people give, God's purposes thrive. Are you part of the partnership or provision? Invest in eternity by participating in generosity. Paul's principles of purposeful giving challenge us ngayong hapon. Yung example po, no? Follow the pattern of giving. Give obediently. Observe the period of giving. Give regularly. Honor the proportion of giving. Give proportionally. Value the protection of giving. Give what? Wisely. Embrace the participation in giving. Give collectively. Giving is not a loss but a gain. Not a duty but a delight. Let us honor God through our generosity, knowing that what we give for His glory will never be in vain. Amen. Anything ibigay natin kay Lord, hindi po masasayang. Amen. Take note, giving is not a loss, but a gain. Not a duty, but a delight. No? It is a blessing, mga kapatid, makaparticipate tayo. I hope and pray na tayo po somehow na-remind po, mga kapatid, na part sa ating Christian life ang giving. Amen? Kaya di tayo dapat mabigatan, di tayo dapat ma-offend. Instead, matuwa tayo sapagkat tayo po ay gi-remind ngayong hapon, ngayong gabi, na there is blessing in giving. Ha? At mga kapatid, ito lang yung investment na klaro, totoo, sure ang return of investment. Kasi what you sow is what you reap. Amen? Nagtanim ka man dito, someday in heaven, meron kang anihin. Sapagkat, sabi ng Diyos, mga kapatid, siya na nagatanim, okay, will surely, no, mag-enjoy sa kanyang harvest. Let us all stand, and let us pray. Gracious and loving God, thank you po ngayong gabi, first of all, na nagbalik ang kuryente. Thank you din po, Lord, sa aming narinig.